In terms of this battle of narrative, syempre yung mga Duterte supporters, ang sinasabi niyan, hindi lahat naman itong ginagawa ninyo. All these are intended for 2028 kasi takot kayo rito kay Sara Duterte dahil siya yung mananalo sa 2028. Kaya ginigiba ninyo. So, how is the move to hold her accountable failing in this kind of counter-narrative? Kasi nilinya mo yung mga issues against her eh. Pero syempre, sa kabilang banda, sinasabi, hindi, lahat yan, ginagamit nyo lang yan para dahil takot kayo sa kanya, harapin nyo na lang siya sa 2028. Well, very very simple lang naman yung mga atake sa kanya, di ba? Ano mo ipapatiwanag yung 120 million in 11 days? Hanggang ngayon, walang paliwanag, di ba? Paano mo ipapaliwanag yung mga finlag ng COA na billions sa DepEd? No? Paano mo ipapaliwanag yung mga testimony nila Las Cañas na mismo nga yung tatay mo ngayon, nandun na sa ICC, na ang paliwanag lang nila, imperialist yung ICC eh. Pakita mo naman yung mga judges. Galing karamihan doon sa third world, sa South. So yung mga ganyan ba, mga nililigaw mo yung usapan, Kaya, kalawa, yes, mataas siya, pero saan ba sila nanggaling? Ano bang height nila? Yung height nila more than 90% eh. Di ba? Ngayon ay less than 40%. Ibig sabihin, meron ding trajectory pababa. Hindi naman pataas. Kaya sabihin nila, mas mataas siya kay BBM. Parang napakahirap gawin. Yun yung, so yung trajectory nila ay hindi naman pataas. Ikatlo, yung karamihan naman ng mga tumatakbo sa isang presidential election, yung mga nauuna ay nagiging kabayong kapos in almost all presidential race, except yung kay Erap. Si Erap lang yung mataas ng simula hanggang dulo. Na-sustain. All the others mababa sila. Diba? Or wala sila sa running. Kaya wag sila ganun kasigurado. Lalo na ay hindi naman ganun ka-perfect ang mga survey firms. Of course, some are more perfect than others. Pero nakikita rin natin, nakakamali rin ng mga survey firms. Halimbawa, ito lang eh, ang laki ng undecided, almost 40%. What does that mean? Diba? Okay. Tapos kung bibilang mo pa yung mga anti-Duterte, di mga 2/3 yun. Okay. Hindi mo sinasabi na 1 + 1 = 3. Sinasabi ko lang ay bilog pa yung bola. Nandun yung potential. Nandun yung potential to come up with a strong contender against her. Pero yung point ko, no? Puntahan natin yan sa Edu. Madalas naman natin napapag-usapan yan miski offline, no? Okay. Nandun yung opportunity to harness a strong contender against a vice president. Pero at this stage, no? Malapit na yung 2026. Meron po ba kayo nakikitang strong or earnest effort to come up with a strong contender? Kasi nga, if not, the country will be stuck with someone like Sara Duterte, incompetent with a lot of issues against her. Well, nakikita naman ng maraming institutions sa atin, lalo na in the middle of all this unprecedented corruption scandals, no, na kinakailangan ayusin na yung sistema. Kumbaga, defining moment ito sa ating kasaysayan. And 2028 will be that year. Diba? 2028. Ngayon, nakaamba yung more of the same. No? Impunity, dynasty, corruption, no? Nandun din sa mga Duterte. Hindi lang sa kasalukuyang gobyerno. So, going into 2028, ay marami na mga forces nakikita na itong defining moment na ito ay dapat may isang reform candidate na iiwanan na yung ganitong klaseng kaayusan. Tatalikuran na yung ganitong klaseng systemic corruption at dadalhin tayo kahit panimula sa isang naiibang sistema. At para gawin yan, kailangan meron kang isa na malakas na kandidato na reformer labang kay Sara. Sino ba yan? Ko in varying degrees, yung lahat ng mga non-Duterte nakikita yon. No? Ngayon, yan ba ay mabubuo? That's another challenge. Pero nakikita nila yung ganong klaseng sitwasyon at yung ganong klaseng pangangailangan. Okay. Halos wala namang kandidato Marcoses eh. Ang mga tulpo wala namang balak tumakbo. So naiiwan sana sa pink yung pag-consolidate ng alternative. Kaso,
medyo mabagal din. Medyo mabagal din to consolidate an alternative. Yung iba sinasabi, oh, 2027 na yan. Oh, yung iba sinasabi, pa na lang, competition na lang kung sino yung magsusurvive. So, yung mga ganun ba? Pero kahapon kasi kailangan ng leader. Kahapon. No? At the latest, today. Yung magli-lead nitong anti-corruption, anti-impunity, anti-dynasty movement na ito. Nasaan yun? Okay. In fairness naman, there are certain personalities from the real opposition who are taking up the cudgels for others, leading the way. But they may not necessarily be they may not necessarily be considered as presidential timber, no? For 2028. Pero nandun yung mga boses na consistent, no? Siguro hinahanap na siguro yung focal point. Hindi mahanap no? So, paano nga hanapin? Yan, maganda naman na hindi lang isa, no? Marami pa. Pero siyempre, hindi naman pwedeng marami lang. Kailangan sino yung lalaban sa 2028. Dapat ngayon pa lang, mag-lead na siya. Hindi sa 2027 or 2028. Ngayon pa lang. No? Lalo na naghahanap yung mga tao, yung mga kabataan, hindi yung mga usual suspects na dati nang nagmamarcha at sumisigaw. Naghahanap sila, sino ba yan? Yeah. Or else baka pumunta sila sa iba't ibang mga pretenders or sa mas mga mahihina na hindi unifying, no? Or maging bumalik sila sa kanilang apathy, sa kanilang indifference. Wala naman palang gusto uwi na lang kami. O kaya planuhin na lang namin yung aming pagmamigrate. Or bahala na kayo. So yung ganun ba, yung optimism, yung idealism, yung outrage, baka kung saan mapunta kung walang mag-feel ng vacuum. Yun ang sinasabi natin. Sige, pag-usapan natin yung mga possible contenders, no? So, maraming umaasa sa mga sa hanay ng mga pink na si former Vice President Leni Robredo would still run for president in 2028. Tapos nandun pa rin yung, of course, si Senator Risa Ontiveros. May iba pinapalutang si Senator Bam Aquino because of his very surprising and strong showing in the 2025 senatorial election. Okay? Iba pinupush si Vico Soto pero kulang pa no? Hindi siya qualified in terms of age, I think by a few months only. Isang buwan lang. Isang buwan lang pala. Ayan. So yan, tapos syempre pag tinanong natin ibang mga nasa hanay ng oposisyon, they have other ideas. Tingin ko naman yung mga pink leaders all of them are capable, especially yung apat. Leni, Bam, Risa, and Kiko. Kailangan lang nila mag-usap. Sino ba yung best na pwedeng tumapat kay Sara? Sa iba't ibang combinations, no? Para magagalvanize sa anti-corruption movement. Sino ba yung pwedeng, in terms of toe-to-toe, ratings to ratings, sino ba yung best? No? Sino ba yung acceptable sa isang broader constituency kung one-on-one lang ang labanan? So may mga ganong variables na pag-uusapan. Yeah. So tingin ko naman na they can get their act together. Ayun lang, they lack the luxury of time. Hindi yan pwedeng 2027, hindi yan pwedeng late 2026. Kailangan yan mangyari immediately ngayon.